time. God is good. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the Lord. So, Ito yung tayo baso po ni ay Brother dadako na sa Yan. W sa Growth Daily Daily. Habit. W stands for waiting the Lord. Waiting. Aantayin natin po habang tayo pala ay may hinihingi. Habang tayo ay nananalangin ng taimtim, matuto tayong makantay. May pagsasakripisyo, pagtitiis na ating iaalay. Huwag tayo po magmamadali. Kasi sabi nga ng Diyos, minsan, wait. Stop it kayo. Wait muna. Antayin po natin sa tamang oras at panahon na kanyang tutugunin. Baka mamaya, nag-aapura ka, hindi pa panahon. Katulad ng mga pamimitas natin, yung mga kahoy sa ating paligid. Katulad ng atis, ng bayabas, inaapura mong pitasin, hindi pa man oras para kainin yun. Hindi pa oras at panahon ng pamimitas. Ano po? Binibigyan ng panahon lagi ng Diyos po yun. Sabi nga, panahon at pagkakataon. Amen? Amen. Na huwag tayong manghinawa, manalig lamang tayo at mananampalataya. Amen? Amen. Dahil kung tayo ay nagmamadali, siyempre, ang Diyos ang nakakaalam. Siya ang nakakaalam para sa ikabubuti natin, para sa ikakaayos natin. Amen. Kaya, waiting the Lord, yun ang sabi na sa W, stands for the Lord. Sabi sa awit, 27, 14, 14. Amen? Aantayin natin, manalig lamang tayo na darating at tutugunin ng Diyos siya. Huwag tayong manghinawa, manalangin, lagi lamang ipanalangin natin yan. Huwag nating pagsawaan na sundin namin yung mga sinasabi niya na antayin mo anak. Amen. Maghintay ka hanggang sa Maghintay tumuti ka ang iyong buhok. hanggang sa ibibigay ko ito sa iyo sa tamang time. Amen? Katulad ng isang magsasaka, nag-aantay siya ng tamang anihan, ng tamang pamumuka ng kanyang mga palay. At kung ito ay tama ng aanihin, di ba po ang anihin? Ay, ang kalooban ng Diyos ang dapat natin sundin. Ipagkatiwala lang. Matuto tayo. Amen? Malakas na palakpak. Praise the Lord. Sa letter T, sa Growth Daily Habit, stands for trusting the Lord. Na sabi nga yan sa Kawikaan 3:5. Katiwala mo ang lahat yan. Amen. Huwag kang mag-alala. Lugasan mo, wala nang laman. Wala nang laman ang rep mo. May darating at may darating. Amen. Nagagamitin ang Diyos. Hindi lang ang kapwa-tao mo. Mga kapatid mo sa pananampalataya. Mga mahal mo sa buhay para mapunuan yung kakulangan ng nasa sa iyo ng mga kamahal. Amen? Trusting the Lord. Ipagkatiwala natin kung tayo mag-alala. At tayo ay mauulanan. Kung tayo ay paruroon sa prayer meeting, sa piging ng Yahweh, hindi tayo magkakasakit. Dahil pangako ni Ama yan nandyan sa kanyang tipan. Akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Hindi lamang kasalanan. Iingatan tayo ng Diyos. Amen. Pagkatiwala natin ang ating mga katawan. Dahil yan ay templo ng Diyos. Hindi tayo mapapangalan. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo tatalikuran. Tayo lang po ng mga tao mismo ang lumalayo at tumatalikod sa Diyos. Ang nangitibat sa Diyos. Kaya buong puso ipagkatiwala mo na magkakapera ka. Gagaling ka. Lalakas ka. Mahaba ang buhay.
Amen? Amen. Lakas na palakpak sa ating Diyos. Pagkatiwala mo kami. Huwag ka nang mag-alala pa. Buong puso mong ipagkakatiwala. Itatanong ka pa. Nag-alinlangan ka pa. O di ba po? Dapat pag ipinagkatiwala po natin, buong pusong ipagkatiwala mo at bahala na si Amang Tao. Bahala ka na, Lord po. Amen? Kahit ipinagkakatiwala natin eh. Katiwa-tiwala naman ang Diyos eh. Tayo lang minsan ang mga tao tiwala. Amen? Malakas na palakpak sa ating sa buhay. Kaya huwag tayong matatakot mauubusan ng pera, bigas, ng mga damit. Ang dami dyan mga damit na pinamimigay ng ating kapatiran. Eh kung walang pamasahe, ang dami maglilibre dyan. Amen. Susukob sa'yo. Amen. Para may pamasahe ka puntang parokya o ng templo ng ating Tawag mo ako mamaya. upang tayo ay makagaling. Amen. Diba? Huwag tayong matatakot. Ulanan, mababasa ang ulan, magkakasakit. Eh, magkakasakit ka lalo sa bahay. Kung nakamukmuk ka lang dyan, nag-iisip ka ng problema. Kung ikaw ay nakikibit balikat lagi. Eh, samantalang doon sa gawain ng Diyos, masaya, magagalak ka, makakatawa ka, makakapahinga ka, dahil makikinig ka lang, mauupo ka. O, tapos, may merienda. O, di ba? Mga kapatid, malakas na palakpak sa atin. Kaya, pag ganyan tayo, matured Christian na po tayo. Dahil ipinagkatiwala na natin. Hindi na tayo nakapampers. Hindi na tayo pasusuhin. Ano po? So, sa letter 8, sa growth daily habit, yung Holy Spirit filled, tayo ay pupunuin ng Espiritu Santo. Ang kagalakan, kasyahan, kapayapaan, ng mabubuting bagay, magiging mabuti tayo, magiging mababa tayo, magiging mahinahon tayo kung tayo ay nakikipag-usap, magiging mapagpasensya tayo, mapupunuan na natin yung pagkukulang ng ating mga kapwa, mauunawaan na natin yan, mapapatawad na natin yung mga may pagkakamali sa atin, may mga pagkakasala sa atin. Dahil sabi nga ng Diyos, kung ang isang nilikha ko sa mundong ito o sa sanlibutan ito ay hindi marunong magpatawad, hindi ko rin patatawarin. Siyempre, ayaw po natin yun. Diba po, mga kapatid? Amen. Amen ba? Amen. Amen. Kasi, ito, ang Espiritu Santo ang magpupuno sa atin ng mga bagay-bagay ng kabaitan, kainahunan, o diba po, yung kapayapaan, kagalakan, yung tayo ay maunawain na, nakapagpapasensya na, mahaba na ating pasensya, hindi man ganun lang ka-explain. Malawak na ang ating pangunawa sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. Mauunawaan na natin yung mga katulungan. Diba? At nandun na yung ating mga pagsunod sa Diyos. Tunay na ang lahat ng yan ay ibibigay sa atin ng banal na Espiritu Santo. Kaya kung tayo man ay puno na ng mga bagay na ito, ng mga bunga ng banal na Espiritu Santo, kahit anumang pag-uusig ang ating maranasan, anumang masamang salita ang ating maririnig, puno pa rin tayo ng pag-ibig. Maiibig mo pa yung iyong kaaway. Amen? Hindi tayo basta-basta magagalitin na. Hindi na tayo basta-basta magbibigay na masamang pananalita sa kapwa natin. Pagkos tayo ay matuto nang sumanod katulad kung bakit kami dikit na dikit kay Brother Dominic po. Kasi gusto namin masalin din sa amin yung mga karunungan, katalinuhan, yung mga kapangyarihan na kaloob ng Espiritu Santo. Yung kagalakan, hindi basta nagagalit, hindi basta nagmamaktol o
nagiging mahaba ang pasensya, puno ng pag-ibig at kagalakan, kapayapaan sa puso. At yun, ihanda mo na yung iyong mga kamay at matuto ka ng sumanod. Dahil yung biyayang yan ay nag-uumapaw na eh. Nag-uumapaw na yung pag-ibig. O di syempre sasahurin natin. Diba po? Maiibig mo na, mapapahalagahan mo na yung kapwa mo. Hindi ka na papatol. Ibig sabihin, sa short na pananalita, hindi mo na siya papatulan. Mauunawaan mo siya. Mapapatawad mo siya. Mapagpapasensyahan mo siya. At yun ang kapunuan ng banal na Espiritu Santo. Katulad ng ating Panginoon, nung siya'y nakabayubay sa krus, diba po, na maraming sumisigaw, ipako siya sa krus, mamatay siya. Pero sino ba yun? Yung mga pinaglingkuran niya, inaralan niya, pinagaling niya, pinalayas yung mga masamang espiritu, pinaglingkuran ng ating Panginoon. Lahat yun sila. Pero anong sinukli? Pag-ibig pa rin. At pagpapatawad. Sabi ng ating Panginoon, Ama ko, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Kaya nawa, yung mga natukoy ko, na banggit ko na mga letrang yon sa Growth Daily Habit ay isa puso natin. Nawa, maunawaan natin ang ibig ng Diyos na iparating. Ang ibig ng Diyos o isang hamon ni Amang Yahweh sa bawat isa sa atin. Kung bakit tayo lagi niyang tinitipon. Lagi siyang minirang ng mga alagad. O kung bakit tayo ay, kami ay nangangalap ng mga kapwa-tao na mailapit sa Diyos. Dahil sabi nga, isa man ang magbalik loob sa Diyos na diriwang sa kalagayan. Kung tayo nagagalak, masigit ang ating amang nasa langit. Amen? So yun lamang po. Praise the Lord. Tapos na ang seminar. Tapos na ang seminar. Uwian na. Okay na po yung brand. May message ko ang diri ng Lourdes.